Minsan ang buhay ay mapaglaro at yung mga pangyayari ay hindi nating inaasahan minsan. Na minsan yung buhay natin ay nung walang-wala tayo, nung hirap na hirap tayo, tapos bigla na lang magbabago yung buhay natin nang hindi nating inaasahan. Sino nga ba yung mga tao na iyon na dapat nating tulungan nang dahil sa kanila ay nandito tayo sa ating kinatatayuan o gumanda na yung buhay natin? Siyempre, ang una nating tutulungan na tao ay yan yung tao talaga na yung nung hirap ka o yung walang-wala ka ay gumagawa siya ng paraan para matulungan ka. Iyan ang masarap na tulungan na tao. At syempre, ang number two na tutulungan natin na tao ay yung taong faithful sa'yo. Yung hindi puro mga pangako, hindi mo puro mga salita, wala naman natatapos, o lahat ng mga sinasabi sa'yo o ipinapangako ay walang mga natupad. Yan ang masarap na tulungan. At syempre, ang number three na dapat nating tulungan ay yung tao talaga na ipinagtatanggol ka sa lahat ng mga bagay na kung alam yung tama at mali mo ay ipinagtatanggol ka. Yan ang masarap na tulungan na tao. Dahil kahit saan ka magpunta, ano yung mangyari sa'yo, ano yung mga problema mo ay ipinagtatanggol ka kung alam niyang tama ka. At syempre, ang number four na kailangan din natin tulungan ay yan yung mga good advisor natin. Yan yung mga mabubuti na mga advisor natin na alam nila yung tama at saka mali rin. Syempre, pinapakinggan niya muna ikaw. Syempre, titignan niya kung tama ba o mali ba. Tapos saka siya mag-a-advise sa iyo ng tamang advice. O, di ba? Yan ang masarap na tulungan na tao pag gumanda na yung buhay natin. At syempre, ang number five na dapat natin tulungan ng mga tao, ay yan yung tao talaga na yung mga haters mo, dahil sa kanila ay wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Pasalamatan mo sila dahil kung wala sila ay hindi ka nagpursigido lalo sa buhay mo, kaya nandito ka ngayon sa kinatatayuan mo. Kaya nagbago minsan yung buhay natin ay nandahil sa mga haters natin. Alam nyo ba yun? O, di ba? At syempre, at syempre, ang number six na tutulungan natin ay yan yung sidekick mo o yung full-timer mo na nandyan lagi siya sa tabi mo. Yan ang tutulungan mo na kahit hindi siya nagsasabi sa'yo, ay nandyan lagi siya sa tabi mo. At syempre, ang number seven na dapat nating tulungan ay yung tao na yung nung oras na walang-wala siya, ay hindi siya nagsasabi sa'yo na kahit na ano man yung mga problema niya o ano yung mga kailangan niya, ay syempre marunong ka rin makiramdam. Nang dahil yung taong yan, nung oras na ikaw din ay walang-wala, ay lagi siyang nandyan sa'yo na tumutulong sa'yo. Yan ang masarap na tulungan na tao. At syempre, ang number 8 ay yan yung taong nung hirap na hirap ka, yung ang dami mong problema, yung down na down ka, yung tumulong sa'yo na tao, ay dapat huwag mong kalimutan yan dahil malaki ang naibigay niyang kabutihan sa buhay mo. At syempre, ang number 9 ay yan yung ating mga magulang. Dahil ang ating mga magulang ay kung wala sila ay wala tayo sa ating kinatatayuan ngayon. Kaya yan po. Siyempre, wag tayong maging madamot din sa mga tao na tumulong din sa atin nung oras na tayo ay nangangailangan ng tulong. Kailangan din natin sila ay tulungan dahil kung wala sila ay wala din tayo sa kinatatayuan natin ngayon. Kaya, siyempre, give and take yan. Pero sa panahon kasi ngayon, marami ang mga nagbago ang buhay. Yung maganda nila mga pag-uugali, nagiging pangit na. Hindi na nila alam ang lumingon sa kanila mga pinanggalingan. Hindi na nila kilala yung mga kaibigan nila noon. Hindi na nila naaalala yung mga tao
ng mga tumulong sa kanila noon. Kaya syempre, yan po yung ating topic ngayon at huwag nating kakalimutan ang ating nakaraan. Kaya dapat tayo ay marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Syempre, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan kung hindi tayo marunong lumingon sa ating mga pinanggalingan. Ayan po, maraming salamat po palagi sa inyong lahat and thank you so much.